Saka yung sa issue sa kay Talibong, hindi totoo yung tumawag sila. Hindi totoo yung tumawag. Kasinungalingan yun. Na-amnesia na ba si Pastor? Ang nagkawindang-windang niyang paliwanag kung bakit hindi siya sumipot sa June 30 na kasunduan para magiging final yung hamon niya na debate. Di daw umano siya tinawagan. Pero, na-booking dahil, alam niyo naman, kayo nagsubaybay, saksi kayo, tinawagan si Brad Jando, nakipagsundo. Pero, yung nagkawindang-windang niyang palusot, ano daw? Wala namang problema na yung debate na yan eh. Walang problema yan. Saka yung sa issue sa kay Talibong, hindi totoo yung tumawag sila. May tumawag? Sino ito? Ay, halo? Sino ito? Sino ito? Si Jando. Magpapakita sa Brother Brother Wendell ngayong June 30 sa Cagayan de Oro Cathedral para magipagpirmahan ng tema sa isang one-on-one debate, public debate. Sa akin, walang problema sa akin. Walang problema sa akin. Kahit sino. Kahit nga sigit gano ang ano ko eh. Okay bro. At least nag-ilan sa'yo na ikaw ay haharap. Ay, oo. Kasi, saksi ninyo mga kapatid, tinawagan siya. At nang nabuking siya na may tawag talaga, sabi niya, di daw siya sumipot. Bakit? Dahil narinig niya sa live natin na may nag-aabang at inabangan na daw umano siya. Yung sa kay Talibong, hindi yun schedule for debate. Nakikiusap lang na pupunta raw ako. Kaso lang, doon sa live kasi ni Talibong, sabi doon, na pagpupunta raw ako, aabangan nila ako. Yun. Nanaginip kayang gising ito si Pastor? Kailan ko ba sinabi na pagpupunta, parang mali siya yung sinabi niyang aabangan daw. Sa katotohanan mga kapatid, nakita natin ngayon na si Pastor James parang asong tumatahol sa malaking buwan. Nawala na lang ang aso, na natili pa ring bilog ang buwan. Samahan ninyo ako. Kumusta? Muli, itong inyong lingkod, Brother Wendell Talimong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At nanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like. Kung bago ka lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Imagine, nagkawindang-windang na talaga ang paliwanag ni Mr. James sa kanya pang programa, kasinungalingan daw na tinawagan siya. Saka yung sa issue sa kay Talibong, hindi totoo yung tumawag sila. Hindi totoo yung tumawag. Kasinungalingan yun. So, kasinungalingan, di totoo daw tumawag. Pero napansin nyo naman mga kapatid na habang nag-program siya una, matapos tinawagan siya ni Bro Jando, tinawagan ko rin. So, makita nyo naman ito, Terang nag-opos. Diba? 3, 9, may sinyas pa siya na ditanggapin, May sinyas siya na ditanggapin.
Ito ang pag-usapan natin dito. Pag mayroong tatawag, ang pag-usapan natin, patunayan nyo, basahin nyo sa Biblia. Pag mayroong pagkaya nyo patunayan or basahin na yung Katoliko, Romano Katoliko nyo ay nasa Biblia. Sa King James Version. Tawag kayo. Yung gustong tumawag, mag-message muna kayo. Wag didiretsong tatawag. Mag-message kayo, magpakilala kayo. Magpakilala kayo. Si ano ito, gustong pumasok. For example, si ano ito, si Wendell Talibong ito, gustong pumasok. Natanggap mo message ko. Ito, message. Alam na niya, nagpakilala ako. Malapit na akong matapos. Bukas na lang, alas 6. Sapagkat kitang-kita yan sa kaniyang live. Pagkatapos, sabi niya, kasinungalingan daw, walang tumawag sa kanya. Wala namang problema na yung debate na yan. Walang problema yan. Saka yung sa issue sa kay Talibong, hindi totoo yung tumawag sila. May tumawag? Sino ito? Hello? Sino ito? Sino ito? Si Jando. Magpapakita sa Brother Brother Wendell ngayong June 30 sa Cagayan de Oro Cathedral para magipagpirmahan ng tema sa isang one-on-one debate, public debate. Sa akin, walang problema sa akin. Walang problema sa akin. Kahit sino. Kahit nga sigit gano ang ko eh. Okay bro. At least nag-inline sa'yo na ikaw ay haharap. Ay, oo. Saka yung sa issue sa kay Talibong, hindi totoo yung tumawag sila. Hindi. May tumawag. Sino ito? Hello? Booking siya na wala daw tumawag. Kasinungalingan daw. At nang nabuking siya, ang palusot na naman niya, narinig daw niya sa live ko na aabangan siya. Una, may mali siya yung sinabi niyang aabangan siya. Natural naman pag magkita tayo. Di ba? Talagang aabangan kung saan tayo magtagpo. Pero, di siya sumipot dahil aabangan daw narinig niya umano sa live. Sige nga, i-replay mo ang video ko na nagsabing aabangan kita na parang malisyoso talaga na nanginginig sa takot na. Di po ba Yung sa kay Talibong, hindi yun schedule for debate. Nakikiusap lang na pupunta raw ako. Kaso lang, doon sa live kasi ni Talibong, sabi doon, na pagpupunta raw ako, aabangan nila ako. Yun. Sa live ko daw mga kapatid, kayo nagsubaybay, narinig niyo ba? Sinabi ko na pagpupunta siya, aabangan at yung punto niya parang mali siya. May mali siya talaga. Kaya nga, di siya sumipot. Hindi naman siya lang ang makipagtagpo noon kahit nga yung mga Seventh-day Adventist, dalawa sila. Nakipagtagpo. Di ba? Kaya nga, dito napatunayan na natin mga kapatid na puro yaw-yaw lang talaga si Pastor. Wala tayong pala nito. Kaya pakinggan muna natin bago tayo pasok sa punto por punto si Bro Dins. Kawawa. So palpal na naman. So palpal mga safety, sagot. 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 Kawawa kayo, kawawa. CFD, wag, walang utak. Walang utak mga CFD. Sige, sagutin nyo. Kawawa kayo. Sino? Sige, sinong nagtatag? Akala nyo Supalpal. Anak ng Jabols. Mga anak ng Jabols, supalpal na naman. Una, hindi normal sa isang pastor ang magpakita ng hindi karaniwang pag-uugali sa social media.
Kung talagang isang pastor ito, hindi magandang halimbawa ang panlalait sa publiko, lalo na't ikaw ay modelo ng iyong kongregasyon o ng isang grupo dahil nga sa ikaw ay isang pastor. Kung talagang nagbabasa po ito ng Biblia, malamang nabasa niyo na rin siguro ang sinasabi ni San Pablo. Ayon po dito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Anak ng Diabols. Mga anak ng Diabols, so palpal na naman. Pangalawa, hindi normal po sa isang tao na magpuri sa kanyang panalo kung wala naman itong napatunayan na totoo. Ano ba ang hindi kayang sagutin ng mga defensor ng simbahan sa mga tanong ni pastor? Gayong nagtatanong lamang ito na hindi naman naghihintay ng sagot. Kung ang kanyang katanungan ay tungkol sa patunay ng pagkakatatag ng ating Panginoong Jesucristo sa Iglesia Katolika, marami pong mga history books ang maaari nating gamitin diyan. Tandaan natin ito, sa paghahanap ng katotohanan, ayon sa Biblia, ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. Now, isa-isahin natin ang mga history books na ito. Una, Young Student's Encyclopedia Volume 17, page 261. For the first 1,000 years of Christianity, all Christians belong to the Catholic Church. Alam natin na isang iglesia lamang itinatag nating Panginoong Jesucristo na siyang nagpalaganap ng Kristyanismo. At yan po ang Catholic Church. Sunod, World Almanac and Book of Facts 1999 edition, page 688. The Catholic Church was founded by Jesus Christ, who named Peter the first vicar, developed from the Jewish proselytizing and led to the conversion of Imperial Rome in 4th century. Malinaw po yan. Sunod po dito, ang libro na isinulat ni Reverend Edward K. Taylor. Ano pong sinasabi niya dito? The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly used to denote the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that St. Ignatius invented the name. Ayan, malinaw po yan na sinasabi sa libro. Sunod po dito, The International Encyclopedia Volume 20, page 520. Sinasabi dito, Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. You see? Sunod na libro, Encyclopedia Britannica, Volume 15, page 985. The Catholic Church is an organization founded by Jesus Christ in Jerusalem in the year 33 AD. Hindi yan maitatanggi ng mga kapatid natin na anti-katoliko. Sunod, Merriam-Webster Encyclopedia of World Religions 1999 edition, page 932. The Roman Catholic Church is a Christian church with a highly developed doctrinal and organizational structure. It can trace its history back to the original apostles of Christ in the 1st century. You see? Malinaw din po yan na sinasabi sa libro. Sunod, Grollier's Encyclopedia of Knowledge, Volume 5, page 106. Sinasabi dito, Catholic Church, term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Malinaw din yan na sinasabi sa libro. Another one, the World Almanac in Book of Facts, page 688. Sinasabi dito, Roman Catholic Church founded by Jesus who named St. Peter the first vicar, developed in the early Christian proselytizing, especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. Another one, the New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16, page 287. Sinasabi dito, Roman Catholic Church, the history of the Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. The church described to be the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God to a structure which He established. Kung hindi ito kayang paniwalaan ni Pastor, gumawa na lang siya ng sariling history books at paniwalaan niya ng sarili niya lamang. Hindi lang dalawa po ang nagpatotoo ng Iglesia Katolika, ang tatag talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw na magkakapareho po ang patotoo ng mga sumulat ng mga librong ito. Take note, hindi porket may pangalan na Kristo ang isang iglesia, ay kay Kristo na ito. Dahil sa pasugo mismo ng Iglesia ni Kristo, ito po ang nasusulat. Pasugo, January to March 1995, sinasabi dito, The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. At meron pang isa, Pasugo, Abril 1966, pahina 46. Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay ang siyang tunay na Iglesia ni Kristo. You see?
na kahit kailanman ay hindi tatalikod dahil ang itinatag ni Kristo ay mananatili hanggang sa katapusan. Kaya malinaw po yan na sinasabi sa mga libro at kahit mismo ang ibang sekta ay siguradong alam na si Kristo talaga ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Kaya sa kapatid po natin na si Pastor James at sana'y maging matino na rin siya sa kanyang mga aksyon sa social media, lalo-lalo na po sa kanyang mga argumento sa ating simbahan. Okay, so pasok na tayo sa punto por punto sa